All things are possible. All things are possible. All things are possible. Come on, louder, church. 'Cause all things are possible. 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 Pwede ba natin palakpan ulit ang ating Panginoon sa bagong ito? And as we continue to worship God sa umaga pong ito, sana this song will remind us that there is no other king than Him. There is no God na pwede pa nating i-praise maliban sa Kanya. And this song will remind us that how God is so good in our life. Iba yung Panginoon ko sa buhay mo, Panginoon, na nangunguna para sa iyong well-being. And as we continue to worship God, let us all sing King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eye to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. The God of glory and majesty, the praise forever to the King of Kings. To rebuild your kingdom come, to rebuild the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for us taking that. Come on, let's sing praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. The God of glory, in majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the song was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the soul of all who come, For the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lived His flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood they
Come on, louder, church. Praise the Spirit, three in one. O God of glory, in majesty, a praise forever to the King of Kings. Come on, praise forever. To praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King. 'Cause praise forever to the King of Kings. Tayo po ay sama-sama manalangin na. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, patuloy ka po namin pinapapurihan at sinasamba, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga blessings na binibigay niyo po sa amin. Lord God, salamat po dahil ligtas po kami nakarating dito sa inyong bahay sa bahay. Lord, Lord, pinapanalangin po namin ang taong magme-mensahe ngayon. Nawa, Lord, ikaw yung siyang manguna sa kanya. Lord God, bigyan mo po siya ng talino at gabay, Lord. Nawa ang matututunan namin sa mensaheng ito ay may apply namin sa pang-araw-araw namin buhay. Lord, kayo na po yung siyang bahala manguna sa gawain ito, Lord God. Ito lang po muna aming sinasama at dinadala sa Panginoon. Amen. Sa mapagpalat magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating pong Panginoon? Ayan. Sa umaga pong ito, mas maiintindihan po natin yung ating pong kalagayan at ang ating pong relasyon pagdating po sa ating pong Panginoong Jesus. At alam niyo po, ngayon pong nagdaang mga buwan, nagdaang mga linggo, napakarami pong mga bagay na nakita natin na hindi natin kayang kontrolin. Ang daming mga bagay na siyang patuloy na hindi natin maintindihan at mga bagay na kailangan na lang nating isukos sa ating Panginoon. Alam niyo po, sunod-sunod na ang paglindol. Sunod-sunod na rin ang mga bagyo. Sunod-sunod na rin yung mga problemang dumadating sa ating buhay na minsan parang hindi na natin kaya. Darating sa point na sasabihin natin sa ating mga sarili na hindi na natin kaya. Kaya nga sabi po dyan, lahat tayo ay may hindi ko na kaya moments. Sino po dito yung nagkaroon na ng gantong senaryo? Lord, hindi ko na kaya. Taas po yung kamay. Ayan. Meron tayong mga ganyang moments. Meron tayong mga ganyang pagkakataon na dumating sa ating buhay na hindi na natin kaya at isinuko na lang natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, madalas ko itong nasasabi nung bata ako. Kapag pinaparusahan ako ni Mama, Ma, ayoko na, hindi ko na kaya ang init ng tubig. Lagi niya akong pinapaso sa paa kasi mabaho daw po yung paa ko. At maraming mga bagay na nasasabi natin to, lalong-lalo na pagdating po sa ating pong buhay. Kapag nagkaroon po tayo ng problema at masyadong mabigat at hindi natin kayang damdamin, mapapasabi talaga tayo na hindi natin kaya. Alam niyo po, kahit po sa isang estudyante, kayang-kaya nilang sabihin tong bagay na to. Yung ginawa mo na yung lahat, nag-review ka na, pero bumagsak ka pa rin. Kasi magkakaiba-iba po tayo ng intellectual capacities at ganun din, kapag may problema rin sa pamilya, minsan hindi mo rin alam yung gagawin. Mahirap solusyonan yung mga bagay na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Yung mga bagay na hindi po natin kontrol sa ating pong buhay at minsan kapag nagkakamali tayo sa paulit-ulit na kasalanan na ating ginagawa, na lagi natin sinasabi sa Panginoon na sorry, hindi ko nagagawin, pero paulit-ulit pa rin po natin ginagawa. Minsan nakikita natin yung ating pong pagkukulang at mapapasabi tayo sa Panginoon na hindi na natin kaya.
lalong-lalo na kapag dumaan yung mga paghihirap sa ating pong buhay. Kaya sabi po dyan, doon natin mararamdaman na limitado lamang po ang ating kakayanan bilang mga tao. Limitado lang po yung ating pong kakayanan bilang mga tao. That's why sabi nga po sa ating pong title, kapag hindi natin kaya, kaya po ng Panginoon. Amen po ba? Kapag dumating po sa point na yung mga bagay sa buhay natin ay hindi na natin control, kailangan na po natin itong ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Kahit yung mga bagay na alam natin, kahit yung mga bagay na magaan para sa atin, lagi po natin dapat isuko sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya marami pong mga tao ang nadidisappoint sa kanilang mga sarili. Kasi minsan hindi po nila sinasama ang Panginoon sa kanila pong buhay, sa kanila pong mga sitwasyon, sa kanila pong mga problema. Alam niyo po, sa pamilya, marami pong mga magulang ang nadidisappoint dahil meron po siyang kagustuhan na ibigay yung pangarap ng kanyang mga anak, pero meron pong ilan na hindi nila kinakaya dahil sa kanila pong estado ng pamumuhay. At kapag hindi nila naintindihan na merong Diyos na tumutulong sa kanila, madidisappoint sila sa kanilang sarili. At maaari po silang mapalayo sa ating pong Panginoon. At kahit na lang po sa isang mag-asawa, gusto nyo pong ayusin ang relasyon nyo. Kahit po sa ating pong pamilya, gusto nating ayusin yung relasyon natin na meron po tayo sa ating mga pamilya. Pero dahil sa ating pong pagkukulang, dahil hindi po tayo perpekto, hindi po nating maiwasan na makapagsalita pa rin ng masasamang salita sa ating pong pamilya, sa ating kapwa. Hindi natin maiwasan na saktan pa rin sila. Kasi doon tayo, at mas naipapakita doon na meron po tayong pagkukulang. At kahit ako bilang mga anak, gusto ko ma-proud yung aking mga magulang. Pero minsan, hindi ko pa rin sila masunod. At minsan, sumusuway pa rin ako sa kanila. Dahil po tayo ay merong pong likas o merong pong natural sa ating pong buhay na tayo po ay makasalanan. Tayo po ay laging nagkakasala sa ating kapwa at sa ating pong Panginoon. At bilang tao, minsan gusto po natin talagang maging tapat sa ating Panginoon, pero hindi natin kaya. Gusto nating maging tapat sa Kanya, pero lagi po tayong nagkukulang at lagi po tayong nagkakamali sa ating pong Panginoon. Kaya sabi po dyan, lahat po tayo ay may hangganan. At doon natin nakikita na kailangan natin ng Diyos sa ating pong buhay. Kapag dumating yung point na hindi mo na kaya, gusto lang ipakita sa iyo ng Panginoon na kaya niya. Na mas magtiwala ka sa Kanya pong buhay. At alam niyo po yung pag-amin po sa Diyos na hindi mo na kaya, hindi po yan kahinaan. Hindi ka po talo kapag sinabi mong mahina ka. Hindi ka po talo pag sinabi mong hindi mo na kaya. Kasi yan po ay katibayan na tunay na pagtitiwala sa Kanya. Hindi mo kaya, pero kaya ng Panginoon. Kung bakit marami pong mga tao na hanggang ngayon ay nagpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon, kahit maraming mga tao ang na hindi gumagalang sa kanila, maraming mga tao hindi nag-a-agree sa kanila, patuloy po silang sumasamba sa ating Panginoon dahil kahit hindi nila kayang damdamin, alam nila at mas nagtitiwala sila sa kalooban ng ating pong Panginoon. At sa ating pong buhay, hindi po tayo mabilis matitisod kung yung ating pong buhay ay nakasentro sa ating pong Panginoon. Dahil hindi po natin kaya lahat ng bagay. Hindi rin po natin kayang solusyonan lahat ng bagay. Alam niyo po, sa aming pong pag-aaral, minsan, hindi mo naman kailangan lagi magsabi ng yes. Hindi mo naman kailangan laging sagutin yung problema ng ibang tao. Hindi mo naman agad kailangan sagutin yung problema na meron ka. Ang kailangan mo lang mas magtiwala sa ating Panginoon. Hindi po yan bigla-bigla, pero kailangan po nating magtiwala sa Kanya pong kalooban. At alam niyo po, sa ating pong buhay, meron po tayong isang bagay na hindi po talaga natin kayang makuha. Yun po ay yung iligtas ang ating pong mga sarili. Sino po dito ang makakapagsabi na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili? Wala po. Dahil tayo pong lahat ay nagkulang sa mata ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito, these are the things that we can learn about this letter of Paul. Ito po ay matatagpuan sa Roma 3,
23. At bago po tayong magsimula, inaayahan ko po ang lahat na tumayo para po tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil narito po kami, Panginoon, na muli kaming makakapagpuri at muli po namin maitataas ang iyong dakilang pangalan sa aming pong buhay. Alam po namin, Panginoon, na minsan po kami nagkukulang sa iyo, minsan kaming laging sumusuway sa iyong kalooban at minsan hindi po namin ginagawa, Panginoon, yung aming pong part bilang iyong mga anak, Panginoon. Gayun din, kami po ay humihingi ng kapatawaran at nagpapakumbaba, Panginoon, ngayon sa iyong harapan upang sa ganoon yung aming pong puso't isipan, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ang aming pong pagpupuri, ang lahat po ng salita na aming maririnig, Panginoon, ay patuloy na kayo lamang ang makikita, Panginoon. Ito na lamang po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ito po yung mga bagay na kailangan po nating alalahanin at kailangan po nating intindihin sa ating pong buhay. Una po sa lahat, kailangan po natin magkaroon ng buhay na mapagpakumbaba sa harap ng ating pong Panginoon. Buhay na mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga po, humility. Kailangan hindi ka mayabang. At lagi po natin itong sinasabi sa ating pong sermon, lagi po natin ito nakikita sa maraming tao na mas madaling kasama ang mga taong mapagpakumbaba. Yung mga taong hindi mataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Masarap kasama yung mga taong nakakasabay sa iyo. Magandang kasama yung mga taong hindi nagyayabang ng kanilang mga ginagawa sa buhay. Bagkos, masarap kasama ang isang tao kapag parehas nyo pinapalakas yung sarili nyo sa pananampalataya at mas pinapalalim ang inyong pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. At ito po'y sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma upang ang sinuman para makita nila na wala pong sinuman ang naging matuwid sa harap ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian at doon sa standard ng ating pong Panginoon. Alam niyo po yung standard ng ating Panginoon? Perfection. At wala pong makakagawa nun sa atin bilang mga tao. At kung babalikan natin yung law ni Moises, para maligtas ka, kailangan mong sundin yung law ni Moises ng walang palya. Pag pumalya ka ng isa, kailangan mo na naman mag-sacrifice. At yung sacrifice, hindi po pa nila araw-araw yung ginagawa o linggo-linggo. Kailangan nilang mag-intay ng taon. Ng isang taon, dahil ginagawa nila yun para sa ipagpapatawad ng kanila pong mga kasalanan. Pero kung matatandaan nyo po yung sinabi ni Goyo Mori, yung mga hayop na inaalay, napakaraming dugo ng hayop na inalay para patawarin ang kanilang mga kasalanan, bumaba si Jesus, yung dugo ni Jesus ay naging sapat para bayaran ang kasalanan nating lahat. At yun yung kailangan nating maintindihan bilang isang Kristiyano na kailangan po natin magkaroon ng humility before God. Dahil wala po tayong kaya kung wala po ang ating pong Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Kaya sabi po dito, ito'y sinulat ni Pablo upang sabihin na walang sinuman ang matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit po yung mga kasama niya sa Roma, yung mga Gentiles, yung mga Jews, lahat po sila nagkasala. Nagkaroon po sila ng rebellion against God. Nagkaroon po sila ng idolatry. Kahit po ang mga Israelita na pinalaya ni Moises, na pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay patuloy na nagkasala at nagkulang sa ating pong Panginoon. At kahit po mismo yung mga disipulo ni Kristo at apostol ni Kristo ay nagkulang sa Kanya at nagkamali. Paano po tayong mga tao na hindi naging eyewitnesses ni Jesus? Tayo po ay makikita natin yung sa ating pong pamumuhay na lagi po tayong magkukulang sa ating pong Panginoon. Hindi po sapat ang mabubuting gawa para abutin ang kahuwalhatian ng Diyos. Kahit anong kabutihan ang gawin mo sa iyong kapwa, hindi po yan aabot sa standard ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po dyan, the race falls short. Sabi po dyan, it is written in present tense. Ang meaning po ng fall short na yan is to continue to fall short. Hindi po yan ibig sabihin na nagkasala ka ngayong bukas hindi na.
Gusto pong paratingin ni Paul na tayo ay patuloy na magkukulang sa ating Panginoon. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, kapatid, patuloy kang nagkukulang. Ayan. Kapatid, hindi ka perpekto. Pero tatandaan po natin kung bakit tayo po ay kung bakit tayo ay naging karapat-dapat, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa ating buong buhay. Ang nakikita ng Panginoon sa ating pong pagbiministeryo, ang nakikita po ng Panginoon sa ating pong paglilingkod ay hindi po yung ating ginagawa, kundi kung sino yung ating tinanggap sa ating buhay. Walang iba kundi yung ating pong Panginoong Jesus, at wala po siyang ibang nakikita kundi yung dugo ng anak niya na siyang nagsakripisyo para bayaran ng ating pong mga kasalanan. At yan po yung kailangan nating maintindihan bilang mga Kristiyano. Kaya tayo po ay dapat maging salamin ng kabutihan at katotohanan at kadakilaan ng ating pong Panginoon. Pero dahil po sa kasalanan, yung salamin na dapat nire-reflect natin ng ating pong Panginoong Diyos, nabasag. Dahil sa kasalanan at mali mong ginagawa, hindi mo na nagiging kamuka ang ating pong Panginoong Jesus. Yung kasalanan, mabigat po yan. Kailangan po nating i-admit at kailangan po nating i-address na mayroon pong pumipigil sa atin. Kailangan nating maintindihan na ang kasalanan ay maaari pong maglayo sa atin. Ay maaaring maglayo sa relasyon natin sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga sabi po dyan, hindi lang batas ang binabasag ng kasalanan. Binabasag din nito ang relasyon mo sa Diyos. Alam niyo po, kahit po sa ating pong batas sibil, pag lumabag ka sa batas, maaari kang maparusahan. Kahit na nga lang jaywalking, pwede kang maparusahan. Kahit na nga lang sa paglabas sa trapiko, maaari kang matikitan. Alam niyo po, sa paggawa po natin ng mga kasalanan, lagi pong may consequence. At isa sa mga bagay na ito, kapag hindi po natin tinanggap ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay, tayo po ay makakaranas ng kaparusahan na hindi po natatapos. Kaya kailangan po nating maintindihan na kapag gumagawa tayo ng kasalanan, meron po tayong sinisirang relasyon. Sinisira po natin yung relasyon natin sa ating pong Panginoon. At kahit kapag yung kasalanan na yan, nakakahawa yan, kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi rin nagiging maganda yung pakikitungo sa iyo ng ibang mga tao. Alam niyo po, sa Pilipinas, kung bakit marami pong mga tao na may problema dahil sa kasalanan na ginagawa ng ilan. Alam niyo po, ninanakaw nila ang trilyon na pera ng Pilipinas. At kung makikita natin, yung kasalanan na kanilang ginagawa, lahat po nadadamay. Lahat nahihirapan. At kahit sa buhay po ni Akan, kung babalikan natin sa Old Testament, dahil sa kanyang pagkakasala, lahat po sila nagsuffer. Natalo po sila sa laban. Ang Israelita na laging malakas, na laging nananalo, natalo dahil sa isang kasalanan, dahil sa isang pagsuway. At kapag sumusuway tayo, yan ang pagpapakita na talo tayo. Yan ang pagpapakita na sinisira natin ang relasyon sa ating pong Diyos. Kaya sabi diyan, we fail to reflect His perfect moral character and divine nature. Binabasag po natin. Kaya inilalayo po tayo ng kasalanan sa ating larawan sa Diyos. Inilalayo ng kasalanan ng ating relasyon sa Diyos. Pero kung titingnan natin, ang ating pong mga pagkukulang ay pinunan ng sapat ni Kristo. Pinunan ng sapat ni Kristo. Sabihin nga po natin, Christ is enough. Sa lahat po ng bagay na ating pong pagdadaanan sa buhay, si Kristo po ay laging sapat. Sa problema man yan, sa ating pong mga pagkukulang, si Kristo po ay lagi pong sapat sa ating pong pangangailangan. And we also gain righteousness, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Kung bakit naging righteous ka, dahil tinanggap mo ang ating pong Panginoong Hesukristo. Karapat dapat ka, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa tinanggap mo si Kristo. At sabi nga po dyan, kapag pupunta po tayo sa langit o tatanungin po tayo bakit tayo papapasukin sa langit, hindi po natin dapat isagot na naging mabuti kang lingkod. Hindi po natin dapat isagot na nagme-ministry tayo. Hindi dapat natin isagot na marami tayong alam na Bible verses.
Ang kailangan po nating sabihin ay dahil tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Si Kristo lang po yung tanging daan kung bakit mararanasan natin ang kaligtasan na dapat hindi po para sa atin. Kaya sabi po dyan, basagin po natin ang pagmamataas sa sarili dahil tayong lahat ay nangangailangan ng kapatawaran. Sabihin po nga natin, kapatawaran. Kailangan po nating laging humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. I-recognize po natin yung ating pong mga sarili na nagkukulang at kailangan nating humingi ng tawad sa ating pong Panginoong Jesus dahil hindi naman po madamot ang ating pong Diyos at ang ating pong Diyos ay yung Diyos na mapagpatawad. Pero hindi po natin gagawing lisensya ang grace ng Panginoon para laging magkasala. Kaya nga sabi po dyan, ito po yung kailangan pa rin natin maintindihan. Sa ating pong buhay, kailangan natin acknowledge na kailangan po natin ng habag o nung grace ng ating pong Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Basahin po natin. Sabi dyan, and all are justified freely by His grace. Tayo po ay tinubos, tayo po ay binayaran ng Diyos ng buo sa pamamagitan ng Kanya pong biyaya, Kanya pong habag sa ating pong buhay. Kaya nga sabi po dyan, hindi po natin kayang bayaran ang ating pong kasalanan. Hindi po natin kayang abutin yung standard ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya, kung ilalagay po natin yung ating pong sitwasyon sa mga sitwasyon ng ating pong mga kapatid na binabagyo, na binabaha, alam mo po, nakakatuwa po kung mayroon pong mga taong magliligtas sa iyo. At ano kaya yung mararamdaman mo kapag may mga taong nagligtas sa iyo? Ano rin yung pakiramdam na kapag naghihirap ka, mayroong isang tao na tutulong sa iyo para gawin lahat ng paghihirap na meron ka. Na para pasanin lahat ng paghihirap na meron ka. Naranasan niyo na po bang magkaroon ng utang? Ayan. Taas po ang kamay ng may mga utang. Ayan. Naranasan niyo na po bang mayroong magbayad ng utang nyo? Wala. Parang imposible. Napaka-imposible na meron kang isang utang tas babayaran ng ibang tao. Meron po tayong unpayable debt. Pero meron pong nagbayad nun. Ano po kaya yung mararamdaman natin? Una-una sa lahat, matutuwa. Una-una sa lahat, magpapasalamat tayo doon sa nagbayad. At alam nyo po, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan na meron po tayo. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kapag tayo po ay nagkasala, ang kabayaran po neto ay kamatayan. Hindi lang po basta kamatayang physical, kundi panghabang buhay na kamatayan. Yan po yung spiritual death. Total separation sa ating pong Panginoong Jesus. At hindi po natin kayang bayaran yung ating pong mga kasalanan. Pero dahil po doon sa habag, doon sa grace, doon sa mercy na ipinakita sa atin ng ating pong Panginoon, si Kristo po ay bumaba para bayaran ng ating pong kasalanan. Kung bakit tayo ay nakakapaglingkod ngayon, hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil pa rin po kay Hesukristo. Yan po yung kailangan po nating maintindihan. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating gawin at i-acknowledge sa ating pong buhay na si Jesus ay bumaba para bayaran ang ating pong mga kasalanan. Ayan. Kaya, kung mararamdaman po natin, tayo pong mga tao ay hindi ka mahal-mahal. Pero dahil sa biyaya at sa habag ng ating pong Panginoon, tayo po'y patuloy na minamahal ng ating pong Diyos. Tayo po'y patuloy na ginagawang karapat-dapat ng ating pong Panginoon. Kaya dito, mahirap iligtas ang sarili, ngunit hindi mahirap sa Diyos na iligtas tayo. Hindi po imposible sa Diyos na iligtas po tayo. Sabi nga po sa kanta natin kanina, all things are possible. Lalong-lalo na po sa Kanya pong mga kamay. Lalong-lalo na po sa Kanya pong mga plano sa ating pong buhay. Lahat po ng imposible ay nagiging posible sa kamay ng ating pong Panginoon. At kahit na lang po sa kapag may nalulunod, napakahirap po iligtas ng pumapalag. Alam niyo po, pag may nalulunod, napakahirap pong iligtas kapag pumapalag pa yung tao.
Pero kapag hinahayaan niya yung sarili niya na iligtas, mas nagiging madali. Ganito rin po yung sitwasyon natin sa ating pong buhay. Kung paulit at patuloy-patuloy po rin po nating inililigtas ang ating pong mga sarili, mahihirapan po tayo. Pero kung hahayaan po nating iligtas tayo ng ating pong Panginoon, hindi po yan magiging mahirap. Dahil alam po natin na tayo po iniligtas nasa kadena ng kasalanan. Kaya sabi diyan, hindi ka karapat-dapat sa habag ng Diyos, ngunit ibinigay niya si Kristo upang iligtas tayo dahil mahal ka niya. John 3:16. At yan po yung kailangan nating maintindihan sa buhay na hindi po natin deserve na iligtas. Deserve po nating mamatay. Deserve po nating bayaran yung kasalanan na ginawa natin. Deserve po nating ipako sa krus. Mas deserve po nating isuot yung kadenang tinik. Mas deserve po nating mahirapan. Mas deserve po nating mahirapan physical, masugatan, magkaroon ng mga injury, ipako sa krus. Yun po yung deserve natin. Pero hindi po yun ibinigay ng Diyos dahil mahal ka niya. Yun po yung kailangan nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po dito, hindi na po need ng perfection para makasama si Lord. Ang kailangan na lang po natin, tanggapin si Kristo. Kaya sabi po dyan, ang kaligtasan ay hindi natin pinaghirapan. Ito ay kusang ibinigay sa atin ng Panginoon na kailangan po nating ipagpasalamat sa ating pong buhay. At pangatlo, hope is found in Christ alone. Sabi po dyan, through the redemption that came by Jesus. Si Jesus lang po yung tanging mediator, yung tanging daan para po makasama natin ang ating pong Panginoon. Kaya sabi dyan, ang perpektong buhay ay hindi na natin kayang abutin. Yung perpektong buhay na hindi natin kayang abutin, inabot at tinubad ni Kristo para sa atin. Si Kristo ang naghirap para po sa atin. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Alam niyo po, napakaganda po ng Book of Romans dahil maraming mga reformist, marami pong denomination ang naligaw dahil hindi po nila binasa ang Book of Romans. Hindi nila naintindihan yung grace ng Panginoon. Hindi nila naintindihan na tayo po iniligtas dahil sa habag at sa pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Marami pong naniniwala na naililigtas sila ng kanilang mga gawa. Pero kung babasahin natin ang Romans, sinasabi po dyan na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Kaya kung tayo man po ay nabibigo, tatandaan po natin na yung ating pong pagkabigo at pagkukulang ay naging katagumpayan sa ating pong Panginoong Jesus. Yung ating pong kailangang isabuhay na kabanalan na hindi natin kaya ay isinabuhay po ng ating pong Panginoong Jesus. At yung kamatayan na dapat para sa atin ay naging Kanya at inalay po niya ang Kanyang sarili bilang kabayaran sa ating pong kasalanan. Kaya kailangan natin magkaroon ng buhay na mapagpakumbaba. Yung buhay na mayroong pananampalataya at yung buhay na maraming na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Because none of us can boast before God. Alam po natin na tayo po hindi niligtas dahil sa gawa, kundi dahil sa Kanya pong grace. At kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya dun sa tunay na Diyos na naligtas sa atin sa kasalanan. At kailangan rin po natin magkaroon ng pasasalamat sa Kanya pong ginawa. At kailangan natin itong ibalik muli sa Kanya. Kaya nga sabi po dito, if we cannot reach Him, He reaches us. Nung hindi natin kayang abutin ng ating pong Panginoon, yung ating pong Diyos ang umabot sa atin. Nung hindi po natin kayang abutin yung salitang perpekto, ang ating pong Panginoong Jesus ang naging perpekto para sa atin. At yung dumating na hindi na natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili, kaya niyang iligtas tayo at iniligtas niya na tayo. At yun yung kailangan po natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya pa sabi po sa kapatid, ligtas ka na. Huwag na po tayong magduda sa kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Dahil kung tatanggapin mo si Jesus, iniligtas ka na sa kasalanan. Kaya nga sabi po dyan, put our trust to the one who make all things possible. Kailangan nating ituon yung ating pong pananampalataya at pagtitiwala
sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. At huwag na huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa ating pong Panginoon. At bilang pagtatapos po, ito pong talatang ito ay hindi po talata na magbibigay po sa atin ng kawalan ng pag-asa. Dahil makikita natin na lahat po pala tayo ay nagkulang. Marami sa atin na maaring ma-disappoint na nagkukulang pala ako sa Panginoon. Hindi pala ako karapat-dapat. Pero ito po palang talatang ito yung magbibigay dapat sa atin ng pinto at pag-asa. Dahil alam niyo po, ito po yung nagpapakita na ating pong kasalanan, ng ating pong pagkakasala sa ating Panginoon. Ngunit dito rin po ay ihinayag yung biyaya na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Ang kanya pong habag at yung kaligtasan na para po sa lahat. Tayo po ay kanya pong mga anak at kapag tinanggap natin ang ating pong Panginoong Jesus, tayo po ay kanyang ililigtas sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya sabi po dyan, our weaknesses does not limit God's power. Yung kahinaan po natin, hindi po yan yung magre-reflect na mahina po pala ang Diyos. Hindi po. Because it reveals the very place where His grace begins to work. Na dun sa pagkukulang natin, mas dun natin makikita yung biyaya at kagalingan ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sabi po dito, our sin shows how far we have fallen. But His grace shows how far He was willing to reach us. Yung kanya pong grace, lagi pong tayong inaabot. Lagi po tayong hinahabol ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya kailangan po nating ipagpasalamat ang kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya munting paalala po sa bawat isa, for where man cannot, God can. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, ngunit kaya kang iligtas ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay? At tayo po'y sama-samang tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat dahil naintindihan po namin na kami pong mga Kristiyano, kami pong mga tao ay patuloy na nagkukulang, patuloy na nagkakamali sa iyong mga harapan. Ngunit Panginoon, ipinapakita mo sa amin ang iyong habag, ipinapakita mo pa rin po sa amin ang iyong pag-ibig, na kahit patuloy kami nagkakasala sa iyo ay patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming pinapatawad, patuloy mo kaming tinatanggap, at patuloy mo kaming ginagamit, Panginoon, para sa iyong kaharian. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam po namin na minsan ay binibigo ka na namin, na minsan hindi ka na namin sinusunod. Pero Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng puso na tapat sa iyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng buhay na patuloy na sinusuko sa iyo. Lahat ng bagay, maging maliit man na problema o malaking problema, Panginoon, ay patuloy na mas nagtitiwala sa iyo. Naintindihan namin, Panginoon, na hindi po namin kaya kapag wala ka. Naintindihan po namin na lahat ng bagay ay babagsak kapag wala ka. Naintindihan po namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay magiging magulo. Lahat ng relasyon namin sa mga tao, sa aming mga paligid, ay hindi magiging maganda kung wala ka. At alam po natin ngayon, Panginoon, na kung wala ka, Panginoon, ay wala rin po kami sa bahay-simbahan na to. Kaya dumadalangin kami na patuloy mo kaming samahan sa anumang problema, sa anumang suliranin ang darating po sa aming pong buhay. Patuloy mo kaming equip ng iyong mga salita, patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kaharian, Panginoon. Patuloy mo linisin ang aming pong puso't isipan at gamitin, Panginoon, upang mas maipahagi, Panginoon, yung kaligtasan, yung libreng kaligtasan na ipinagkaloob mo para sa lahat, Panginoon. Ito na lamang po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy po tayong tumayo at inaayayahan po natin ang ating pong mga kapatid na nagnanais pong tumanggap sa ating pong Panginoon. Yung mag-a-acknowledge po muli na tayo'y nagkulang at i-a-acknowledge na kailangan na po muli nating tanggapin ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay.
patuloy po tayong umawit para po sa ating pananapunan. Awitin po natin ng Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My daily pain, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sa napakahalagang bahagi po ng ating pong pananambahan sa umagang ito, ay pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na salita ng Panginoon. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo ito, ang aking katawan, na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito pag-aalala sa akin." Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro. Pagkatapos maghapunan, sinabi niya, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito pag-aalala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa saro ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ngunit suriin muna ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos hayaan siyang kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito ay sapagkat siya na kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng Panginoon." Pinagpala ang kanyang mga salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na bigyan mo sa amin. Sa umaga ito, ang buhay kalakasan ng Diyos. Pinanumbalik mo, O Diyos, ang aming lakas upang ay aming purihit sa pasalamatan, Ama, sa Espiritu Totohanan. Narito, O Diyos, ang bawat sa amin na handang tumanggap ng mga simbolong ito ng sakit ng Panginoon sa Kristo dun sa bundok ng Kalbaryo upang, O Diyos, ang iyong kagandahang loob ay mahayag sa aming harapan. Ang pagliligtas, O Diyos, ng aming buhay, kapalit ng buhay ng Panginoon sa Kristo, upang ang mga kasalanan namin, O Diyos, ay matubos. Salamat na marami sapagkat ikaw ang Diyos sa buhay na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng maraming tao. Salamat, O Diyos, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, upang kami, O Diyos, ay mahayag sa iyong dakilang harapan. Upang kami makilos, O Diyos, at mapagpasalamat sa iyo sa iyong kagandang loob sa buhay ng maraming tao, sa buhay ng bawat sa amin, O Diyos. Upang kami ay gumawa, upang ipagpasalamat namin, O Diyos, ang iyong pagligtas sa bawat sa amin. Narito, O Diyos, ang bawat sa amin, iyong siya sa atin, O Diyos, ang aming puso't isipan, upang sa pagtanggap, O Diyos, ng mga simbolong ito, maging karapat dapat kami, O Diyos, sa iyong dakilang pagligtas. Gayon din, O Diyos, sa aming pagkapalakas na aming mga panampalataya sa iyo, upang, O Diyos, kami iyong makilos at gumawa, O Diyos, sa iyong dakilang ubasan. Patuloy mo, O Diyos, kaming kilusin upang abutin ang lahat ng aming iyong mga tinatawag, upang makabahagi, O Diyos, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, at makabahagi, O Diyos, sa iyong banal na iglesia sa paglilingkuran. Aming dalangin, Ama, na ikaw po ang siyang mabigay sa amin ng kapahayagan, ng pagkakataon, karapatan, O Diyos, tanggapin ang mga simbolong ito. At gayon din, O Diyos, magkaroon kami ng kalakasan, may pagpatuloy ang paglilingkod, at gayon din, Ma, tunghayin mo bawat sa amin, habang kami matamang aming iniintay ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, upang kami pagsama diyan sa langit na bayan. Ito ay aming pasalamat ng hiling, sa matas mga pangrihang pangalan ng iyong bugtong anak, na si Kristo Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ngayon pakilanman. Amen.
Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Lucas 6:38, ganito po ang ating mapapakinggan. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Puri na pagkakabasa at pagkakarinig kanya. Maraming salita. Yan, para po sa ating offering. Awitin po natin ang thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo magpasalamat. Ama namin Diyos, na dakila po sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito na pinagkaloob mo sa amin yung buhay at kalakasan ng aming pong buhay sa araw pong ito. Ganun din po, Diyos, maraming salamat sa mga pagpapala na aming tinatanggap sa araw-araw po. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang sa amin kahit malaki yung pagkukulang namin para sa iyo. Salamat o Diyos sa salapi na aming pinagkaloob. Nawa, Panginoon, makita mo po ninyo yung puso namin na tapat, sapat na nagbibigay para sa iyo. Kahit sa kabila ng mga pagpapala na patuloy namin tinatanggap, minsan nakakalimutan namin magpasalamat sa iyo. Kaya Lord, sa pagkakataon pong ito, maraming salamat, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga salita na aming narinig. Nawa, Panginoon, ay patuloy kaming matatag, malakas sa aming pananampalataya. Sapagkat, Panginoon, sa araw-araw po namin tinatahak, araw-araw kaming nagkakamali sa iyo. Nawa, Panginoon, na andun yung samong pagpapatawad mo para sa amin sa patuloy mo naming ginagawang pagkakasala. Kaya, Ama, salamat sa pagsasakripisyo mo sa cross ng Kalbaryo. Binigay mo ang buhay para sa aming mga kasalanan. Salamat sa mensahe na aming narinig. Salamat sa taong ginamit mo upang magising kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala para sa iyo. Kaya, Panginoon, napakabuti mo para sa amin. Kaya, maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming tatahakin sa buong isang linggo. Nawa, Panginoon, patnubay at pag-iingat mo sa aming pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga awitan na patuloy mong pinaliligaya ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Diyos. Marami kaming nais pagpasalamat sa iyo, ngunit, Panginoon, kapos ang aming mga labi at isipan para sa iyo. Sa kabila ng mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay para sa amin. Kaya, Ama, sa pagkakataon pong ito, ikay aming pinupuri at pinapasalamatan. Sa lahat po na narito, Panginoon, pagpalain mo sila sa kabila ng kanilang mga hanap buhay, mga source na, Panginoon, na pinagkukunan, Panginoon, ay pagpapala, Panginoon, ay pagkalaw mo sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy mong
pinagpapala nawa, Panginoon, bukas palad, Panginoon, tumulong sila, Panginoon, sa pangangailangan po ng iglesia po ito. Gamitin mo po, Panginoon, sila upang isa kakatagumpay, Panginoon, ng iyong iglesia po ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming sabot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, kapit ka lang. Ha, kapit lang tayo dyan ha, kasi kapag sa tao tayo ay kumapit, medyo mabuhay. Kaya kapit kay Lord, mga kapatid. Ayan, good morning po sa ating lahat, pati po sa mga naka-online today. At lalong-lalo na sa mga kapatid na may kaarawan nung mga nagdaang araw at yung mga susunod na araw pa. Ayan, si Brother Sander, Sister Gail, Brother Rolly, Brother Ading, and Sister Baby Perez. Ayan, happy birthday po sa inyo. Ayan, dako tayo sa ating mga announcement. At thank you sa mga nagbahagi ng salita ng ating Panginoon, kay Brother Matthew at kay Brother Axel. Ayan, nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Lord sa paghahatid ng iyong ng kanyang mabubuting salita. Ayan, dako tayo sa announcement. Ang announcement po, sa October 18, Sabado po ay Cluster 4 Gideon Fellowship. So, dito po gaganapin sa chapel. Ayan, inaanyayahan po ang lahat ng mga kalalakihan, mga kababaihan din, kung kayo po ay free at willing tumulong sa gawain ito, ayan, welcome po kayo. At ano pa, sa November 22, SPKKN na mga gawain ng mga kababaihan, at gayon din po, gawain ng mga kabataan sa Palayan City, Nueva Ecija. So, hindi pa natin alam kung approve pa yung bus, baka po bukas malaman natin ang sagot. Sa hindi pa po nakakapagpalista, pwede pa po hanggat hindi pa puno yung ating sasakyan, yung bus. Ano po, malaman na lang sa announcement po. Ayan, ingat-ingat lang po tayo dahil lagi tayong nililindol. Ang una nyo pong gagawin saan man kayo naandon, alam nyo naman po yan, tinuturo sa mga school, duck, cover, and hold. Duck, uupo kayo, then magko-cover kayo sa mga ilalim ng mesa, ilalim ng upuan, at pag hindi na gumagalaw, saka po kayo tatayo at aalis ng building. So yun ha, lagi kayong mag-ingat dahil buong bansa ay nililindol. So yun lamang po, baka po may dagdag na announcement. Ayun po, yung mga gaganap sa linggo, scripture prayer, Brother Amor, Elder Brother John and Brother Ading, Sunday School, Brother Axel, a sermon, Brother Matthew, announcement, Sister Bell, and closing prayer, Brother Aling. So yun po. Yun lamang po, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo para sa Thanksgiving prayer. Ayan, ninaayahan pong lumapit dito sa unahan yung mga kapatid natin na may pasasalamat sa mga nagdaang sa linggo. Ayan, kung wala na po, tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ipinagkaloob sa amin upang mapapurihan ka, Lord God. Narito po kami, lumalapit upang itaas ang aming mga pasasalamat sa mga nagdaisang linggo. Pinapauna na doon, Lord God, pinapasalamat po namin ang nagdaan kaarawan ni Tatay Ading. Nawa, Lord God, patuloy niyo po siyang bigyan ng marami pang taon
upang mapupurihan ka, na patuloy niyong gamitin ang kanyang buhay para mapupurihan ka, Lord God. Pinapasalamat din po namin ang nagdaang assessment ni Sister Shane at ni Brother Adelmar na nakapasa po sila, Lord God. Na patuloy niyo po silang ingatan at gabayan. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom. At sa oras na to, Lord God, lumalapit po kami sa nararanasan ni Sister Jack na patuloy na nagpapagaling sa sakit na kanyang nararamdaman. Gamitin niyo po ang mga gamot na kanyang iniinom. Patuloy niyo pong i-bless ang kanyang buhay. Ingatan niyo po siya, kabayan. Nawa, patuloy niyo pong gamitin ang mga tao na magpapagaling sa kanya, Lord God. Sa mga trabaho, Lord God, na sa mga pinagkakakitaan ng bawat isa, patuloy niyo pong i-bless at patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa upang mapapurihan ka. Ayun lang po, ito po ang aming sinasamad dinadala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, patuloy po tayo nakatayo. Tayo po sa ating batiang Kristyano, itin po natin ang I love this family of God. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into the heart, And I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, 'cause I love this family of God. so closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Yan, para po sa ating closing song, awitin po natin ang Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, oh my soul, And all that is within me, bless His holy name. And all that is within me, bless His holy name. Tayo manalangin. Ama namin na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lakas at kalungan ng aming mga buhay. Salamat sa pagkakalob mo sa amin ng buhay at kalakasan, gayon din mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa narinig naming mga pag-aaral at nisahing aming narinig, naway napati mo sa bawat isa upang magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay
at lalong lumakas ang aming mga pananampalatayang aming tananggap. Panginoon, sa umaga pong ito'y hinihiling po namin ang ilang mga kapatid na hindi nakarating sa bahay-sambang ito sa anumang kadahilanan. Gayun din mga kapatid na nagsisipagwalang bahala. Katukin mo po ang kanilang mga puso at manumbalik muli ang lakas ng kanilang pananampalataya upang sa ganon ay mapasama sila sa langit na bayan. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hipuin po inyo ng iyong mapagpalang kamay, lalo na mga gamot na inireseta ng kanilang mga doktor ay inyo pong bigyan ng kagalingan upang sa ganon ay makasama namin sa muli naming pananambahan. Panginoon, nilalapit po din namin ang iba naming mga kapatid na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Inyo pong gabayan at ingatan sa lahat ng kanilang mga gawain at ilayo sa mga masasamang elemento ng kasamaan. Panginoon, nilalapit po din namin ang mga naepektuhan ng mga bagyong nagdaan at mga lindol. Hinihiling po namin na inyong ibang muli ang kanilang mga kabuhayan. At hinihiling po din namin na huwag mo na po inyong ipahintulot ng magkaroon muli ng ganitong kalamidad. Panginoon, hinihiling po din namin ang ibang namin mga kapatid na nagsisipagtaos ng kanilang karawan. Bigyan mo po sila ng mahabang buhay at mga pagpapalang patuloy na ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Panginoon, inilalapit po din namin ang iba naming kapatid na nagsisipagturo sa mga bata upang akayin sila sa magandang kinabukasan at makilala nila ang tunay na Diyos upang sa ganon ay malayo sila sa masasamang gawain ng sanlibutan ito. Panginoon, kung paano kami nakarating sa bahay-sambang ito'y makauwi kami na ligtas sa aming mga tahanan. Ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang kayo ay huwag magkasala at makakapagharap na walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin, ay sumakanya ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ang kapamahalaan at Kanyang kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailman. Amen.